Okay, update tayo sa BTC. Pag-uusapan din natin ang alts. Siguro yung top 50 hanggang baka gawin na natin top 100, no? Kasi meron din tayong comment dito na nagpapa-check ng top 50 pataas na mga altcoins ko, ano yung mga magaganda na may potential, no? Okay, so pag-uusapan natin ito, no, mamaya pag-uusapan natin to mamaya lahat ng to hanggang 100. Mabilis lang to siguro. At meron din tayong pag-uusapan sa BTC. Ano lang to napakababa ng probability nito pero ando doon yung chance na mangyari yon. So ipapakita ko lang na mabilis lang tayo sa BTC, then puro alsa tayo. Okay, so dinelete ko actually yung mga na-drawing ko dito, pero ito yan ang itsura niyan. So kung natatandaan nyo, no, sa impulse wave theory, ang second wave, fourth wave alternating lagi, or mas mataas ang probability na alternating lagi ang type of correction niya. So after ng zigzag, may kasunod na type of gantong klaseng ABCD or mga flat corrections. So ito yung mga medyo nag-iingat lang ako kasi kahit ATH tayo, baka lang ito na, baka perma-bear naman ako, no, kalabasan. Pero ano lang to na parang some sort of in case na mangyari, no? Kasi nga medyo medyo nasa side tayo ng bullish, pero yung structure pa nito parang hindi pa complete yung third wave, pero nagda-dump na tayo dito. So baka may pahinga lang dito, hindi natin sure, pero in case lang hindi walang type of guarantee to. Mas mataas pa rin ang probability ng bull market na aabot tayo at least mga 80k hanggang 150k. Mas mataas ang probability na. Pang-power lang to, no, in case na mangyari. Kasi medyo may mga type dito na hindi masyado nagbe-make sense sa impulse wave theory, which is medyo bago yun sa structure ng BTC kapag nagbo-bull cycle siya. So dito napaka-simple. Bull market correction, bull market correction, bull market correction. So dito sa part na to, ito, no, hindi natin ngayon actually walang masyadong nakakaalam, or more like walang masyadong sure na tao kung alin ba ang bull market dito. Kung ito ba ang bull market, ito ang correction, o ito ba ang bull market, o ito ang paparating na correction. Okay? So or baka ganito rin, bull market correction, no? So marami to, no? Marami tayong tops. Ito, meron tayong 1, 2, at potentially baka magkaroon tayo ng 3, hindi natin sure. So mga past bull market, mga bull cycles, napakasimple niya, no? Napakasimple. Isang top lang, isang top lang, no? Dito dalawa yung top. Okay? At dito sa recent move natin sa BTC, meron tayong some sort of bear swing failure, which is talamak ang bear swing failure sa liquidity grab at malaking mga fake outs. Okay? Malaking fake outs. So hindi tayo actually, so nag-ATH tayo, no? Nag-ATH tayo, pero hindi tayo actually nag-close above, which is worrying sign yun. So saan tayo nakakita ng ganyan? Dito rin actually. So hindi siya perfect. Kung titingnan natin sa monthly to, bear swing failure pa rin yan. Balik tayo, yan, kung titignan natin sa monthly to, bear swing failure pattern, ano nangyari afterwards? Nag-dump tayo ng napakalakas. Okay? So ano lang to, pampa-aware lang na in case hindi natin actually ma-break out tong ATH na to, na magko-close above tayo, medyo kailangan natin magdalawang isip dyan ng onte. Pero ayun nga, masasabi ko, kapag nasa ATH area tayo, bullish dapat tayo, no? Or basically, kasi walang resistances dito. Walang resistances anywhere dito sa taas. Okay? Ibig sabihin, kung hanggang saan pwede i-pump ng mga tao yan, ipapump nila. Okay? So dito sa mga area to, hanggat nasa ATH area tayo, hindi siya yung katulad ng support resistance na kapag nagpa-pump si BTC papunta sa resistance, kailangan medyo bearish tayo sa resistance area kasi may possibility of rejection, then magpa-pump, ganon, potentially, no? Pero dito kasi wala tayong resistances dito, wala tayong past data na may resistances tayo dyan. So generally
ang pinaka-idea dyan, magpapump yan hanggang sa makakapunta tayo ng mga levels ng mga psychological level like 75k, 80k, 90k, 95k, 100k, mga psychological levels yun. Yung mga puro rounded off to 000 yung ano, yung tatlong zero yung makikita nyo sa huli ng numbers, no, ng 5-digit numbers na yun. Okay? So ito, no, ano lang pampa-aware lang hindi pa tayo nakakita ng ganitong klaseng type of push up, no, na may mga double tops tayo dito. So dito isa lang ang top, dito isa lang ang top, at dito isa lang ang top. So makikita rin natin dito to. Yung mga waves niya, isa ang top, correction, isa ang top, correction, isa ang top, correction, isa ang top, correction. No, dito rin, no. So, bihira tayo makakita ng double top or even triple top sa mga pump ni BTC. Meron tayo mga double bottom. So, for example, ito, double bottom. Ito rin, double bottom. Meron ba tayo dito? Ito, double bottom. So, meron tayo sa bottoming pattern. Pero sa topping pattern, medyo first time tayo dito. So, pampaingat lang. Hindi ko sinasabing magbe-bear market pa rin tayo. Pero, yun nga, no, medyo may mga idea na parang may mga confluences na every time na nagkakaroon tayo ng type of correction na zigzag, may kasunod tayong ibang klaseng correction. After ng ibang klaseng correction natin, babalik tayo ng zigzag na ganito. So ngayon, hindi natin sure kung ang correction ba na hinahanap natin ito na A, B, C, or baka kasi hindi natin sure, double top to, no? So hindi natin alam rin kung ito ba ang top, ang bull cycle top, o ito ba ang bull cycle top, or baka dito pa ang bull cycle top, no? Hindi natin sure. Kasi meron tayong bilang dito na some sort of 1, 2, 3, 4, 5, at ito yung A, B, C flat correction, then pupunta tayo ng fifth wave. Okay? So meron ganon. Meron dang isa na potentially ganito ang bilang 1, 2, 3, 4, 5. Then ito na yung A, B, C, D, E. Parehas dito sa galaw na to. Okay? A, B, C, D, E. Then new cycle to dapat. New cycle. Kaso parang medyo mahina tong new cycle na to, no? Hindi natin sure, So may possibility na gano'n ang gagawin. Hindi lang natin sure. Okay? So malakas na move, pero mas likely na baka ganito ang move, no? Na 1, 2, 3, 4 at 5, no? Mas likely na gano'n ang gagawin. At ang isang case naman, paano kaya kapag kumpleto na pala talaga ang bull market dito? 1, 2, 3, 4. Meron tayong napakalit na higher high dito. So, etong 5 waves na to, nangyayari to sa mga irregular flat correction. So, meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. At ang pinakagalaw ng gantong klaseng 1, 2, 3, 4, 5 na to, meron tayo mga expanded flat or irregular flat correction na ganyan. So meron tayong higher high, meron tayong lower low. Higher high, lower low. Then tsaka pa lang magpa-pump, no? So baka lang, hindi natin sure. Nakakita tayo ng ng malaking bear swing failure dito. Pagdatapos ang week na bear swing failure pa rin, baka may sign of weakness doon, iingat lang tayo. So ito meron tayong 5, 3, tatlo pa lang to, no? So ito yung medyo bakit meron tayong gantong klaseng type of correction. Kasi meron tayong 5 waves dito. Ito. Tapos ito, dati ko pang pinag-iisipan to, bakit kaya 5 waves to, no? Na mukhang impulsive. Na hindi mukha siyang hindi siya mukhang triangle wave, no? Na ganyan. Para siyang hindi triangle wave kasi hindi rin kompleto tong ilalim na to, masyadong malaking space dito. So, ang triangle wave, ito, corrective move to, no? Pero hindi tayo makabuo ng maayos. Possible na pwede ma-argue na pwedeng makabuo tayo ng maayos, hindi rin natin sure, pero sa drawing ng linya natin hindi natin makita masyado, no? Hindi natin makita masyado, naka-expanding wedge, pero ito hindi umabot dito sa mga area to, or masyadong malaking space between dito, no? Masyadong malaking space, so medyo mababa yung probability, pero ando doon yung idea na pwedeng ABCD rin to, So ang una kong tingin dito actually 5 waves talaga, no? 5 waves.
at hindi ABCDE. So ina-expect ko after ng mga around dito, isa pang correction na ganyan. Pero isa sa mga nakalimutan ko rin, no, nung tini-TA ko to, meron na tayong ABC zigzag correction dito. So only way na magkakaroon tayo ng correction dito ay some sort of flat correction. So possible na gantong correction, ganyan, then pump. Possible din na higher high, then dump, then ito na yung pump. So gusto ko lang i-point out, pwedeng mangyari to, pwedeng mangyari to na masyadong malaking takutan or malaking ABC correction. Pero kailangan natin tandaan, nasa area tayo ng ATH, bullish dapat tayo. So ang pinakauna nating iisipin, price action muna, tsaka yung market structure. Okay? Ang market structure nito bullish. Nasa ano tayo? Meron tayong high, meron tayong low, meron tayong higher high. So kapag bumagsak man to, kailangan magkaroon tayo ng higher low, then pump. Okay? So kailangan din natin tandaan, third wave pa lang to. 1, 2, 3 area. Hindi pa natin sure kung tapos na tong 3. Kung babagsak man siya, ando dun pa rin yung idea ng 31k. Kapag bumabagsak tayo ng 31k below, yan, may bear market pa rin tayong kalabasan. Kasi hindi pwedeng 1, 2, 3 at yung ang form mo bawal bumagsak below number 1. Okay? So pang-power lang. Hindi kasi sabi nga mangyayari yun, ma-power lang kasi medyo parang kakaiba tong push up ni BTC, no? Madalas kapag nagbe-breakout tayo, malakas ang breakout sa ATH. So ito lang, no? Example lang yan. At meron tayo dito, no? Meron tayo bear swing failure. Meron tayong bear swing failure pero nag-breakout siya, no? So pwede rin mangyari tong ganito sa BTC na after niya mag-bear swing failure dito, kung babagsak muna ng onte, then breakout. Possible yan, So ingat lang tayo. So saan pa ba? Ito, meron ba tayo dito? Ito wala, no? Actually wag yan. Teka, tingnan natin. Ito pala, tama, meron dito. So ito, breakout agad. Meron pa ba? Ito, nagtagal tayo dito sa area to. With bear swing failure, nag-reject tayo. Ayan, makikita natin yung rejection, then pump. Dito meron ba? ATH area. Walang bear swing failure to, puro rejection lang. Puro close below lang na rejection, then isang malaking candle, God candle, no? So dito, ito pa lang ang nag-iisang bear swing failure na tumuloy pababa, no? Tumuloy pababa. Na nag-bear swing failure, tumuloy pababa. So dito, ano na bang araw ngayon? Sunday, no? Sunday. O nga pala kasi nanood ako ng One Piece. One Piece kasi every Sunday si One Piece, no? Sunday ngayon, no? So ito, most likely sa Monday, more like bukas ng 8 a.m. magko-close to. Hindi natin sure kung makakapag-pump ba to si BTC pataas. Pero mukhang mukhang highly likely na magko-close below to. So expect tayo sa mga upcoming days, red days muna na onte. Kung bullish tayo, kung red days muna ng onte, at possibly i-retest to mga area to, no? I-retest to mga area to. So di ko pa na-check kung anong value nito, pero kung iisipin natin may 5 waves tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5 of some sort. Kaso parang mababa, maiksi ito, no? Expect ko siguro mga banda dito sa 50k yung correction nito. So tignan natin sa fourth wave, ang target niyan 236 hanggang 382. So mula dito sa wave 2 hanggang wave 3. Okay, tama pala, no? 236 andito sa area to. So ito yung isa sa mga importanteng support. Itong area to kasi 236 rin to. So may confluence tayo dyan. Tama din, no? 50k, no? 50k, 382. Meron din tayo dito sa area to. No, kung magko-correct lang tayo. So ibig sabihin, kailangan may expect natin dito etong area ng around 58k, 57k. Basically baka 55k, no? Basta dun sa mga area 55k hanggang 60k area ang isa sa mga support na matitindi. At dito sa area to, ang mga isa sa mga importante 48k hanggang 50k or baka 49k, 50k, no? So ito yung mga targets ng fourth wave. Expect natin after nito, dun papasok si alts na malakas na parabolic move. Okay?
kung ano kung magsusupport tayo dito, kailangan mag-hold netong dalawang to, either dito sa dalawa mag-hold. Then ang kakalabasan, pag nag-pump si BTC after magkaroon ng correction, kung ito na yung correction kasi medyo malaki to at meron tayong some sort of falling star dito at hindi pa tayo nagko-close above, hindi rin tayo or more like nakakita rin tayo ng bearish failure. So marami tayong bearish indication na magkakaroon tayo ng at least correction. So wala pa tayong nakikitang any type of ano tawag dito, bearish divergence dito, pero nakakita tayo ng sobrang overbought, no? 90 RSI ata to, no? O 88 RSI. Masyadong overbought yan. So expect natin eventually babagsak to. Lalo na nasa weekly tayo, no? Overbought yon. Okay? So babagsak to for correction. Ayun ang pinaka minimum na kailangan nating abangan. Okay? Yung mga tipong maximum na pwede nating abangan, ito yung maximum, no? Maximum dapat to para sa bull market, no? Para sa bull market, then pump. Yung maximum para sa bear market, itong malaking to, no? Itong malaking to. At in case na mangyari man, napakadelikado. Sobrang napakadelikado, no? Kasi first time gagawin ni BTC yun. Pero kailangan natin tandaan, no? Maraming first time si BTC dito sa mga part na to. Okay? Pampa-aware lang yun. Mababa ang probability pa nun. Napakababa pa ng probability niyon. Gusto ko i-diin yun na mababa ang probability. Huwag niyo masyadong iisipin yun. Okay? Andun lang siya in case na may mangyaring kakaiba. Okay? In case na bumagsak tayo below 382, in case bumagsak tayo below one wave. Okay? Masyadong malalim pa to para masabi natin. Okay. So ayun ang idea sa BTC. Abang tayo ng type of correction. Pwede tayo mag-long sa mga parts na to. Long. So bullish dapat tayo hanggang sa ma-prove tayo na okay, balimbing ulit si BTC, balik bearish. Masyadong masaklap yun para sa entire crypto, no? Kasi nag-switch na tayo from bullish dito, no? Tapos biglang magiging bearish ulit. Napakahirap magpalit ng emosyon bigla-bigla doon, no? So anyway, tapos na si BTC, no? Medyo overheated si BTC. Expect natin yun nga, potentially magkaroon tayo ng correction. Anyway, tingin tayo ng top 100. No? Mabilisan lang natin to. BTC, Ethereum, di ko na ano yun to si Ethereum, no? Medyo kasabay na si BTC. Tether, BNB, di ko masyado gusto si BNB. Pero parang ano lang to, parang may pagka-Ethereum lang to, mabagal na type of of galaw to, pero malakas si BNB sa ngayon, no? So, ang mga last prices na ito, mga $200 to $300. Siguro mga ilang months ago. Tapos ngayon nasa 571 na siya, almost times, lagpas times 2 na to, no? Lagpas times 2. So malakas si BNB. Masasabi ko isa sa mga pwede nyong pasukan si BNB as large caps na mga medyo mas safe. Si Solana, hindi ko ganun kagusto si Solana kasi may kinalaman si Solana sa some sort of centralized money, kumbaga. Medyo may pagka-centralized si Solana, pero di natin mapagkakailangan malakas si Solana. Double check lang natin si Solana. Sol USD. Ito siguro. Yan, Binance. So ganun din siya, meron din siyang some sort of 5 wave counts. Meron 1, 2, 3, 4, 5. Malakas pala si Solana, no? Naka-break na siya ng ng importanteng level niya. So meron din tong some sort of 5 waves. 1, 2, 3, 4. Actually baka ABC correction to, no? A, B, C. Then meron tayong 5 waves sa loob. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So na-break na niya ang B wave niya. At itong push up na to, itong part na to, kailangan natin bantayan to kasi pwedeng magparabolic bigla-bigla to si Solana. Okay? Lalo na after ni BTC magkaroon ng some sort of correction. So pwede to mag-bounce dito hanggang sa biglang magpaparabolic to si Solana. Possible mangyari yun, So nasa nasa 5 waves na ata to. 1, 2, then meron tayong some sort of 3, 4, 5. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Meron din tayong ABC dito of some sort. So meron din tayong ABC rin dito. So possible, okay. Meron na tayong complete structure of 5 wave counts dito. Possible.
Hindi natin sure kung dito lang ba or pwedeng dito pa sa taas ng 5th wave. Then, aabang tayo ng macro correction most likely dito, no? Pwede pa lang bumagsak below to. Okay? Pwede bumagsak below at mukhang itong gagawing support niya. Tignan natin, dapat ang second wave 0.5 area. 0.5 na meron tayong confluence dito. Dito sa dinrowing kong linyang to sa second wave. Itong area to, no? 0.5. So, first wave, second wave, malaking third wave. Possible mangyari na. Okay. So, next one, Solana, tapos na. Hindi ko alam to. XRP. Hindi ko gusto si XRP. Hindi ko kasi maraming news si XRP, no, sa mga kaso-kaso ganon. Hindi ko sure kung paano ano tawag dito? I-chart kasi masyadong choppy si XRP. Wala siyang type of ano ba tawag sa word na yun? Wala siyang impulses yun, sorry. Wala siyang masyadong impulses at puro overlapping ang ang galaw niya, no? Kasi yun nga, merong mga news, no? USDC, Cardano parang si Solana rin to, medyo malakas din to si Cardano siguro. Cardano Tether USD yan. Tingnan natin mabilis. Pero tong 5 waves din. Maaga pa si Cardano, no? Meron tayong 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong some sort of A, B, C, ganyan siguro. 1, 2, 3, 4, hindi ata pwede ito. So, meron tong A, B, C, D, E. Ganyan nata ito na falling wedge or baka expanding wedge ata. Hindi natin sure. Pero ano to, no? Ang pinakakailangan natin bantayan dito, ito at ito. Or actually, baka ito to. Ito, o basta dito, either dito sa dalawang to. Yan, itong dalawang to. Tapos ito. So, ang mini resistance na binibreak niya sa ngayon, itong area to, no? Itong swing high na to at itong swing low na to. So, meron tayong some sort of confluence sa ngayon na binibreak si Cardano. So, mapapansin natin kung saan yung mga malalakas sa break dito, no? Yan, malakas sa break. Retest, then pump. Tayo lang, inom lang akong tubig. Okay, so expect natin dito pwede rin mangyari na breakout, retest, then pump dito sa mga area to. Yan. Tsaka ito, no, yung mga area yan. So babantayan natin yung mga yan kung gusto nyo pumasok kay Cardano. Malakas si Cardano masasabi ko, or more like medyo isa sa mga safe na altcoins na pasukan, no. Si Solana hindi ko sure. BNB medyo safe. Cardano medyo safe. Dogecoin, di ako tumitingin ng meme coins, pero sige, testing natin, no? Dogecoin USD. Tumitingin pala ako, no, actually. Ito yung last time na nung inaabangan ko yung type of correction niya, baka pwedeng makapasok, no? So, mahirap to, no? Ito choppy. Wala tayong data dito. Nagkaroon lang dito bigla. Makikita natin, wala tayong masyadong impulses dito. May impulse kaya dito? Ito may impulse dito, no? Ito sa low na to. So, meron tayong bear market dito. Bear market, impulse, 3, 4, 5. Then, corrective move. Malaking correction to, no? Napakahabang correction. Tingnan nga natin. 0.382 lang ang napasukan niya. Hindi siya umabot ng 0.5. So, possible na nag-bottom out na si Dogecoin. Problema dito kasi walang use case to, no? Pinaka use case niya ata yung medyo hindi ganun ka impactful. Excuse me. So meron na din tayong ABC correction dito. So 1, 2, 3, 4, 5 of some sort, then pump. So pwede natin ma-expect pag magkaroon ng alt season, baka lumipad din si Dogecoin. Next one, AVAX, sa pag-usapan na natin. SHIB, parang si Dogecoin lang rin to, no? So tignan na lang siguro yun. Si Polkadot, pag-usapan na natin to. Hindi ko alam to si Ton. Sige, check natin. Hindi ko alam to si Ton, Ton USD. Wala rin siya sa Binance. Ito ba si what the? Hindi ko alam to, no? First time ko nakita to. Toncoin.
Tether. O, wala siya sa Binance, no? So, I expect naman most likely kayo lahat nasa Binance, no? Or almost lahat ng mga taong nanonood nasa Binance. So, yung Binance ba parang hindi mangyayari, no? Parang lang, hindi ko sure. So, medyo nag-iisip na akong baka ibalik ko na sa Binance yung ibang assets ko, no? Possible. Tron, medyo hindi ko masyado gusto si Tron din. Tron USD. But true, ano to? Tron USDT. Ano ba pangalan na ito? Tron. TRX USD. Ayun, meron. Sleepy lang natin. Ang dami niyang wicks, no? Hindi ko gusto yung structure na ito. Pero kung titingin tayo ng long term time frame, meron siguro tong ascending triangle of some sort na parang ganyan. Then type of ano to, bullish breakout to, no? Meron tayong ganyan. At kung babalik man to dito, meron tayong 5 waves, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 corrective move dapat. So basically dapat magkakaroon to ng fake breakout din, pump. So meron tayong malaking first wave na leading diagonal, corrective move, then pump. Possibly, hindi ko sure kung anong gagawin nito ni Tron, no? Pero ayun na nakikita ko sa sa charting nito. So next one, Chainlink. Medyo sikat to sa Chainlink, no? Link USD. Chainlink. Nagdo-drawing rin pala ako dito. So hindi siya perfect. So meron tayong yung opening, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, ABC correction. Nag-i-start na to, no? Mag-pump si Chainlink. So meron tayo dito 5 waves siguro dito. 1, 2, 3. So kaya yung 4 dito, baka dito yung 4 tapos dito yung 5. So ito yung importante, yung number 2, number 4. Makikita natin, ganun din, no? Basic lang to. Yung number 2 tsaka number 4, makikita nyo kung saan ang malalakas na breaks. Lakas na break sa 4. Sa number 2, papalapit na to. Pag nagkaroon ng break dito, expect natin medyo malakas ang move. Pero ito nga, mas importante yung B wave. So etong 2 tsaka 4, nasa loob lang siya ng C wave, no? Kasi C wave to, na ABC. So mas importante itong pinaka B wave na to. So magkakaroon to most likely ng medyo malakas na move, gaganyan-ganyan, tapos dito yung parabolic. Okay? So kung gusto nyo pasukan, pwede. Tron, Chainlink, Polygonmatic, napag-usapan na natin. Uniswap, hindi ko masyado alam to si Uniswap, pero kilala dapat to. USD. Mahirap i-chart to, no, ng ganito. Wala akong makitang breakout structure, parang ano lang to, or more like wala tayong makitang impulse dito, so medyo mahirap i-point out to, no? So pero meron siyang some sort of ABC correction dito. So ganun lang rin ulit ang mga kailangan bantayan. Meron tayo dito, no, yung maliit na first wave, second wave. So ito yung isa sa mga kailangan natin bantayan. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayo dito rin. Yan, number 2. Tapos meron tayo dito, number 4 to, number 4. Ito yung number 2. Almost dito na rin yan, no, sa B wave. Okay? So mapapansin natin, ganun din. So basic charting lang, makikita natin dito sa area to, number 4. Nagkakaroon tayo ng rejection sa malakas na pump na to. Rejection din, ginagamit as possible support. Pwedeng bumagsak pa to below pa, papunta dito sa area to. Then potentially mag-pump, no? So Uniswap, medyo decent. Hindi ko lang ganun kagusto. Near protocol, medyo nakikita ko yung near protocol, near USD. Nasa but USDC to. Ito, Tether USDT. Okay,
ABC correction. So hindi ano to, no, hindi impulse to. Hindi ko gusto to, no, hindi impulse tong move na to. So medyo delikado itong near protocol. So kung may ABC siya dito, haba ng ABC niya, no, which is medyo bumababa yung probability. Para siyang XRP, kumbaga. So pakita ko lang sa XRP saglit, XRP USDT. Makikita natin kay XRP, wala siyang matindong structure, no. Hindi natin alam kung bull market ba siya or bear market siya, kasi makikita natin meron tayong mabubuong mga horizontal lines dito na parang gumaganto-ganto lang siya sa loob. So madalas madalas sa mga traders sorry, ano yung nahulog? May nahulog ako. Anyway, pag ganito ang structure, madalas iniiwasan to kasi wala siyang trend, most likely. Mahirap masabi to. So kung babalik tayo kay, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na. Kay NIR USDT, maabot tayo na some sort of ganyan, no. So medyo ano to, medyo mahirap i-chart to kasi wala tayong impulse dito. Tatlo lang to, no. Pwede bang hindi pwede, lower high to, no. At nag-overlap din tayo. So medyo malabo. Ganito kaya to, 1, 2, 3, 4, 5, baka ganyan yung impulse nya, no. Tapos napakalaking correction na 0.88 ata to. Area ng 0.88 dito. Yan, dito sa area to. So possible sigurong meron siyang impulse structure na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ay lang yung nakikita ko, hindi ko sure. Medyo kakaiba lang tong ABC correction niya dito. Kakaiba to, no? Baka 1, 2, 3, 4, 5. Bakit kaya 5 waves, no? Bawal dapat yun eh. Baka ABCDE rin to. O baka ABCDE rin to, parang sa BTC. So hindi natin sure. Hindi ko ganong ka-sure to si NIR protocol, pero maraming taong pinag-uusapan si NIR protocol. Next, Litecoin, ayoko to kasi napakabagal nito. Aptos, isa sa mga bago to. Aptos, APT USD. Silipin lang natin. Mahirap din yung structure to, pero makikita natin meron na tayo some sort of ascending triangle dito. Possible, o baka ganito pa yung issue niyan. Ascending triangle. Ganun lang din sa kung ano mang coin yung may ascending triangle kanina. Most likely meron na tong 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. Then potential may dump pa dito na onti pa, then breakout. Possible mangyari ganun ang gagawin ni Aptos. So hindi ko rin alam yung yung parang fundamentals ni Aptos, pero medyo sikat siya. So expect natin pag sikat, mas marami ang attention niya at mas maraming possible bumiling mga tao, no. Si ICP dati kong tinitrade to kasi medyo may pagkaano siya, anong tawag dito, yung baka sakali, kasi makikita natin ang price nito, price label nasa 2,700, tapos saan siya bumagsak up until almost $3, no. So ibig sabihin, kapag nagpump to ng mula dito hanggang dito, ito ang pinakamalaking pinakamalaking type of gain sa lahat ng crypto, most likely. Kung babalikan niya lang yung ATH niya. So baka sakaling type of ano to, no. Ang ICP, ano to, no? Ano nga bang type of coin to? Internet, parang internet coin, kumbaga, na hindi ko masyado exactly naintindihan yung yung fundamentals nito, pero may kinalaman siya sa paggamit ng internet, para mas secure ang internet sa mga viruses, mga ganun ata. Hindi ko sure. Syempre kasama yun sa crypto, no. Kapag may crypto ka, kailangan mag-ingat ka sa sa internet, no, kasi pwede kang ma-hack. Teka lang, inumin ulit ako ng tubig, Pero nga, kasi since hindi pa siya ganun ka-importante, hindi pa established na na fully adapt na si BTC at ng mga blockchain, most likely isa sa mga
isa sa mga hindi masyadong importante pa sa ngayon ang gantong klaseng fundamentals na type of coin, no? Na parang antivirus ata siyang type of type of coin, hindi ko sure. Pero yun nga, lang gusto ko i-point out, eventually sa tingin ko magiging importante ito si ICP. Eventually, pero hindi pa siguro sa near future. Next one, hindi ko alam to si Leo. Atom na pag-usapan na natin. DAI stablecoin to. Filecoin, storage coin. Para rin siyang ICP. Ang Filecoin, storage coin para sa data. Kunwari parang Google Drive, Appbox, mga type of storage sa cloud storage na ganon. Filecoin, pero most likely di ko alam kung paano yung operation nito. Pero basically pag storage coin, most likely nasa least priority to, no, sa lahat ng fundamentals sa kailangan. So ang naiisip kong pinaka-importante yung decentralized money, which is yung BTC, tapos sumunod yung yung blockchain, no. Ayun yung mga importante sa tingin kong unang kailangan bantayan. Kaya hindi ko pinag-uusapan to masyado, ito mga to, kahit alam ko to mga to. Ito, di ko rin alam to. Itong ICP Armor like, hindi ko masyado pinag-uusapan tong ibang mga to kasi either bago o kaya yung fundamentals nila medyo least priority sa tingin ko. Okay? Hindi ko alam tong render RNDR, pero nakikita ko to sa Binance siguro. RNDR o bago kasi siya, no? ATH siya. Okay. So wala tayong makitang structure, ang alam lang natin ATH siya. So basically, mas mataas ang probability na magkakaroon to ng correction, retest, pump most likely, or basta may magkaroon ng retest dito, pwede tayo pumasok dito ng long, then mag-push up to, no? Or baka pwede tayo mag-accumulate dito sa mga area to. Nakakita tayo ng some sort of 5 waves ba? Possible bang 5 waves to? 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. Kaso may mga overlapping siya, kakaiba. Teka lang, inom ulit ng tubig na tutuyo lalamunan ko. Hindi ko sure kung gato yung structure, pwedeng hindi, pwedeng dito pa yung number 1 at itong galaw na ito ay pa number 3 pa lang, hindi natin sure, pero ito yung nakikita ko unang structure na possible na mangyari. Okay? So expect natin kung ganito ang structure 0.5, pwede siya bumalik dito sa mga area to, no? Dito sa mga some sort of support na to, no? Yan. So ganyan ang itsura. Pwede tayong bumalik dito sa mga area to. Or kung medyo mas decent, baka 382 na lang to kasi medyo malakas ang bull market, sabihin natin, baka dito sa mga area to, sa box na to. Yan, then pump. Okay, RNDR. Hindi ko alam yung fundamentals na ito. IMX, di ko kilala. TAO, di ko kilala. Stocks, di ko kilala. H-bar, para siyang para siyang Polkadot sa H-bar. Medyo mabagal si H-bar. So double check na lang to sa H-bar kasi mukhang mahaba pala tong hanggang 100, no. Medyo sa H-bar medyo para siyang medyo luma siya. Parang kasabayan niya si Polkadot, kumbaga. At isa to sa mga sa tingin ko medyo mag-overperform din, pero baka matagal-tagal pa mangyari. Okay, di ko alam to. XLM, teka lang XLM bago rin to. Natatanong sa akin to. Anong pangalan na? XLM USD. Tingnan natin. Mahirap din i-structure to, no? So ganun din ang problema niya. Medyo may pagka-flat siya. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. At least pero siyang impulse wave. ABC 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayo dito, yan, isa. Meron tayong pangalawa dito. Makikita natin, malakas yung push up niya. May wick up, no? Close below. Na-close above. Pag ganito yung close above niya na sumunod na araw, sideways close above, medyo mahirap masabi yun. So, kaya mapapansin natin, bumabalik siya sa ilalim. Yan. At nahihirapan siya dito sa mga area to kasi hindi siya clear breakout. Okay? So, madalas kapag nag-i-start yung candles na nagpo-push up ng malakas, biglang babalik dun sa
resistance level or support level, medyo hindi guaranteed na nag-breakout yun. So, kaya tayo gumaganto-ganto sa XLM. Okay, so, ganun lang ulit. Itong mga tatlong linyang to, ito, tsaka ito ang kailangan natin bantayan. So, expect natin kapag nagkaroon na tayo ng clear breakout dito, ito na susunod. Then, clear breakout, ito susunod. Clear breakout, most likely ATH ang sunod. Okay? Next, XLM. Kronos. Meron pang Optimism po. Tek, ang dami pala nito. Kaspa, meron pang masyado marami pala ito, no? So, ito parang mga itong Optimism bago ata to. Ang Kronos, parang nakikita ko na hindi ko alam. INJ, di ko sure to. Ngayon ko lang nakita to. Pepecoin, obviously. Meme coin, ayoko nyan. Kaspa, pang medyo sikat na nakikita ko rin. VeChain, luma na to. Para tong Cardano ang galaw. Theta, medyo luma na rin to. Nasa mga area siya ata ng mga para H-bar ang galaw niya. MKR, parang bago rin ata to. MNT, di ko alam yan. FET, ayoko na ito ata. Basta parang may kakaiba ata dito sa FET. Rune, medyo malakas ng previous bull market. Tingnan natin si Rune saglit. Rune. Ito pala, no. Malakas yung push up nito, yung almost parabolic yung mga impulses niya. 1 2, puro parabolic, no. Na malakas sa move, correction, malakas sa move, correction, malakas sa move. Binantayan ko pala kasi ito, no. So meron tayong A, B, C. Complete done. 1 2 3. Oh, mahirap to. 3 4 5. Possible ganyan. So ang pinaka-target ito, tsaka ito. So meron tayong mini target dito. Ito, mini target. Kaso mas importante itong part na to. Makikita natin kung saan siya nag-start mag-break. Dito siya nag-start mag-break. Then malakas sa move agad. Okay? So expect natin dito meron tayong 1 2 3 4 5. Baka magpipit stop si Rune dito para sa first wave niya. Babalik tayo most likely dito sa mga area to. Pares dito, no, meron tayong mini support dito ngayon. Okay? Para sa second wave. So first wave, second wave, then malakas sa third wave. So Rune, medyo maganda si Rune, masasabi ko, kung meron siyang ganitong klaseng structure, no. At maganda yung correction niya, malakas yung correction. Expect natin malakas ang pump nito. So tingnan lang natin mabilis. 786 ang bounce point niya. Next ones, XMR, Monero, nakikita ko rin to. Arbitrum, nakikita ko rin to. Mga bago ata to. XMR, parang bago rin ata to ba? Hindi ko sure. Hindi ko alam to. Arbitrum, parang kasabay ni Optimism. So possible na malakas rin to si Arbitrum eventually. So mga small cap to, no. Celestia, di ko alam to. Phantom, mababa si Phantom ngayon. Ibig sabihin undervalued si Phantom. Kasi umabot to ng top 10 last bull market si Phantom. Malakas, kung gumalaw to si Phantom, malakas. Makita natin dito, no. Isa siya sa mga biggest gainers. Ito, no, 5 red days, no. Red days. Isa to si MKR. Tignan nga natin si MKR. Lakas pala ng move niya ngayon. MKR, Binance. Meron siyang impulse move. 1 2 3 4 5. Correction A, B, C. Ito. So meron tayong 1 2 3 4 5. Then meron tayong mga importanteng kailangan i-break. Ito. Then ito. Then ito ang susunod. So baka nag-support dito na on time. May mini support dito. So ito na naman yung sinasabi ko, hindi clear yung breakout nito, no. Tama ba? Hindi clear ang breakout kasi dito dapat ang yan. So nag-push up, hindi clear ang breakout, kumuha ng support, then binrake out, then ginamit as support ang binrake out niya, no? So ito yung mga importante, kailangan mag-close above, no? Ito, mag-close above. So dito naman next, nag-close above dito, ginamit as support, then nagpa-pump ulit siya. Okay? So importante yung mga second wave, fourth wave. Okay? Ito ba yung fourth wave? Or ito yung fourth wave? Hindi ko sure, baka dito sa dalawang tono kung alin dyan yung fourth wave. So
doon natin magagamit yung impulse wave 2 rin, no? Yung second wave, fourth wave, yung yung mga medyo importante, at ito B wave. So ang next target na ito B wave na. Then after nun ATH. Okay, so malakas yan MKR pala, no? Expect natin mga susunod na araw pwedeng mag ATH to hanggang ilang weeks to, no? Pwede mag push up pa. Arbitrum ganun din to siguro, no? Sige na, double check na nga natin. Maubusan tayo ng ubusan ako oras eh. Ang dami masyado. USD. Ba't wala sa Binance ito? Okay, medyo mahirap i-chart to. So, ABC, isa sa mga importante. Yan. So, malakas na move, breakout, ginagamit na support. Pwede tayong bumili dito sa ngayon, no? Since nasa ATH siya, so ganun lang ha. Pag ATH, most likely bullish dapat tayo. So, pwede tayong bumili-bili dito sa mga area to, or possibly kung babagsak man siya, baka dito sa area to mag-support. Okay? Kasi mukhang breakdown to, no? Mukhang itsurang breakdown. So, parang ata to, wala akong makitang pattern dito. So, medyo mahirap basahin si Arbitrum. So, pero mukhang maganda naman siya. Marami ako nakikitang pinag-uusapan si ARB, pero ayun nga, kailangan natin tandaan, bago lang si ARB, no? March 2023 lang to, no? So, expect natin medyo mahirap pa basahin yung mga bago, medyo mahirap basahin kasi wala tayong data. FTM, nakita nyo na to, malakas si FTM. Okay? R-Wave, tinaray ko to dati kaso parang AR USD. Ayun, kaya pala hindi ko gusto kasi nag-lower low to, no? Dati kasi tinaray ko to. Medyo malakas ang move na puro parabolic na impulse. Ito, no? Impulse na medyo puro parabolic. Then after nun, nag-lower low, which is medyo delikado. Pero di kasi natin masasabing ito yung first wave kung meron tayong lower low dito, bawal yun. So ibig sabihin, etong move dito, simula dito pa lang magkakaroon ng impulse. So nakakita naman tayo, no, na may 1, 2, 3 na dito. Hanggang dito lang, yung mouse ko medyo lumalagpas. So hanggang dito sa mga area to, no. So ganoon din ulit, itong importanteng level na to, balik ko tayo. Ayan. Ito, importanteng level na to. Makikita natin kung saan siya malakas mag-break. Ito, nagre-reject pa dito sa mga area to. Okay, si R-Wave, parang okay naman to. Hindi ko lang ganun ka-sure. So, Gala, NFT to, Algorand. Si Algorand parang to, no? Kasabayan nyo si H-Bar. Tsaka si, ano ba pangalan ng isa? Si Theta. Kasabayan niya ata. So, siguro masasabi ko mga medyo late gumalaw. Medyo may pagkaano rin to. Dating parang galaw matic or parang polka dot ang galaw. So, pwede tayong umabang kay Algorand din. Di ko na alam to mga to. Di ko alam to. QNT Quant. Balita ako, malakas to. Double check natin. QNT. Actually, parang hindi, no? So, paano kaya to? So, meron tayong ABC. Ganyan. Kakaiba yung ABC niya, no? So, meron tayo ditong resistance. Ayusin natin yung drawing natin. Resistance. Tapos, meron tayong first wave. Kung ganito kalaki yung first wave, ganito kalaki ang second wave, expect natin matindi rin tong third wave, no? So, ito yung susunod na kailangan i-break. So, meron ba ABC to? ABC rin. Ganyan. So, medyo maaga rin tong si QNT. Pero, mas medyo mas matanda kaysa kila Arbitrum mo kaya Optimism. Pero hindi ko ganun gusto yung structure niya. So ito ang nakikita ko, no, possible mangyari, mag-push up. Most likely ang target nito kung magpo-push up man to. Hanggang dito sa mga to, no, area to. Hindi natin sure pero ito dapat ang target niyan, 1.5k. Okay. So next one, Quant Elron Gold. Bago na yung pangalan nila, Multiverse X na 62. Natandaan ko maabot ng mga
$500 ba? Hindi na siya Elrond Gold. EGLD. Okay, ito. $500 nga, no? Malakas to, no? Pero tayong impulse, correction, impulse, correction, impulse. Malakas yung third wave niya. Napakalakas yung third wave niya. At saka yung fifth wave. Okay? At napakagandang correction nito, no? Dito sa ilalim, magandito. Magandang correction to, no? Dito banda sa mga 618 area. Then nagkakaroon na siya ng structure na 1, 2, 3, 4, 5 dito. Then potentially baka magkaroon tayo ng correction dito. Yan, sure ko tapos na tong correction bago magkaroon ng third wave ulit. So malakas ang third wave ng Elrond Gold, no? Actually, so Multiverse X na palang tawag sa kanya. Okay? So medyo okay to si E-Gold, EGLD. DYDX, di ko alam to. AXS, NFT coin, medyo nagkaaroon ng movement to last time. O baka si Ronin ba yun? Sandbox, expect natin yung mga NFT coins medyo nasa nasa mga decent priority kasi true popularity sila, no? Hindi true necessity kumbaga. So popularity ang mga NFT most likely. So pwede tayo maka-expect sa mga NFT coins na medyo malakas ang galaw. Hindi ko na alam to mga to. BTT torrent to, no? Kaso may coin si BitTorrent kumbaga. At isa sa mga medyo malakas gumalaw to. So tingin ko sa future pa to. Mga nasa entertainment section na to ng use case kumbaga. Parang mga sports kung ganon. ApeCoin, hindi ko alam to, parang meme coin ata to na some sort of NFT coin ata to. Di ko alam to. Chiliz, CHZ, sports coin. Eventually siguro sa tingin ko magkakaroon din ng use to, pero nasa entertainment section siya, so hindi ganun ka priority. Ronin coin, NFT coin, ganun din. Para siyang Ethereum ng Axie, no? Para siyang Ethereum ng Axie kumbaga. Medyo malakas ang galaw ni Ronin sa ngayon actually, no? Kung titignan dito mukhang mahina to, no? Pero ang Ronin ko umabot lang to na siguro mga cents to, no? Pero nag 3.8882 na, no? Ano pa ba? Ayun lang. Sa wakas natapos rin tayo po, talaga siya napakahaba na ito. So ayun ang mga altcoins sa top 100 na mukhang sa tingin ko medyo mag-aaron ng galaw. Yung mga hindi ko na masyado napag-usapan, kinompare ko na lang siya sa mga na chart na natin, no? Like yung Polkadot sa ano nga ba yun mga yun? Polkadot sa Near Protocol, tsaka meron pa isa kalimutan ko na. Basta kinompara ko na lang yung mga hindi natin masyadong chinar kasi almost pare-pares lang naman sila. Okay? Filecoin, mga storage coin naman to. Ito pala si HBAR tsaka si Polkadot, parang parehas yung galaw. Okay? Or si HBAR ba yun tsaka si basta balikan nyo na lang yung napag-usapan ko. So ilang update natin. Abang tayo sa BTC. Kung gusto nyo pumasok sa mga alts na pinag-usapan natin sa top 100 na yung mga pili lang. So kailangan natin tandaan at least para sa akin mas importante ang decentralized money muna bago lahat. Then ang susunod blockchains. Yung mga pinag-uusapan kong Matic, FTM, mga ganun. Ano pa ba? AVAX. Ito Solana, ano ata to? Ano ba tawag dito? Layer 1, layer 2 ata to. Pero yun nga, isa si Solana, pero ang problema parang may pagka-centralized si Solana. So medyo papaisip kayo dun. So ito siguro update natin. Ingat trades at GG's Boys.